Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Magandang hapon po. So, salamat po sa mensahe po ng awit. Tunay na ang langit ay nagkakasaya sa isang kaluluwang naligtas. Kaya po nung tayo naligtas, ang langit po ay natutuwa din. Kaya po tayo ay magbunga pa at tayo po ay patuloy na gamitin ng Panginoon sa kanya pong ubasan. So, muli po, magandang hapon po sa ating pong lahat. Tayo po ay magstayo at tayo po ay magbasa ng ating pong verse this night sa Psalms chapter 12. Verse 6 to 7, pero atin pong basahin mula verse 1 hanggang sa katapusan po nung buong chapter. Maikli lang naman po yan. Sa inyo pong mga Bible, 8 verse lang po ito. Atin pong basahin ang salitan. Simulan ko po sa wikang Ingles. Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. The Lord shall cut off all flattering lips and the tongue that speaketh proud things. For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord. I will set him in safety from him that fappeth at him. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Tayo po na manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang hapon po, Panginoon. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa kaligtasang hindi nawawala, Panginoon, physically, lalo higit pa ng spiritually, Panginoon. Salamat sa inyong pagsama. Sa mga araw po nagdaan, Pebrero na pong muli, napakabilis po ng araw, pero salamat, kayo po ay nananatiling tapat sa lahat po ng inyong mga sinabi, at ang inyong pong pangako, Panginoon, ay patuloy niyo pong tinutupad sa amin, Panginoon. Kaya po ngayong gabi, kami po ay lumalapit, nagmamakaawa sa trono ng biyaya, Panginoon, na sa akin po, Panginoon, na magsasalita, ilagay niyo po ko sa inyong likuran, kayo po ang tunay na magsalita, ang mga napag-aralan, Panginoon, ay mai-deliver ng ayos, magkaroon ng impact, Panginoon, sa buhay ng bawat isang makakapakinig, matutunan hanggang sa kanila pong maisagawa, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga papunta pa lamang, kayo po mag-ingat, at sa amin po narito makikinig, dalangin namin ang pagkilos ng Holy Spirit sa bawat aspeto, Panginoon, ng aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po muli, Panginoon. Ito'y aming dalangin ay magpapasalamat sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Sus. Amen and Amen. Habang kayo po yung nag-go po, magsaset lang po ako ng timer. So muli po, magandang hapon po sa ating lahat. At ang inyo pong lingkod ay nagpapasalamat sa ating pong pastor sa patuloy pong pribilehiyo na pagdala po ng kanya pong mga salita. Dahil alam naman po natin na wala pong, or hindi po kagalingan ang inyo pong lingkod. Sa biyaya lang po niya nakaasa. Pero salamat sa pagtitiwala po ni Pastor na makapagdala po ng kanya pong mga salita. And sa buhay na meron po tayo, sabi nga po natin, Pebrero na uli. So salamat po sa nakaraang halos or isang buwan nang nakakalipas mula nung bagong taon, ang Panginoon po ay nananatiling mabuti po sa atin. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Dahil diyan magsisimula ang paggawa ng kaaway kapag nakakalimutan mo ng ang Diyos ay mabuti sa atin araw-araw. Ano po? Dahil kung papatulan tayo ng Panginoon sa ating mga ginagawa, ay hindi tayo, siguro wala na tayong mukhang maiharap sa Kanya at wala na pong tayong buhay na maiharap po sa Kanya. So ngayon pong gabi, ay tayo po ay nakapag-aral na ng ilang pong mga topic tungkol po sa Bible, and sana meron po itong impact sa atin mula sa inspiration to last time yung credibility na meron po ang Bible. Sana po ito hindi lang natin napakinggan or hindi lang tumagos sa kanan, lumabas sa kaliwa, kundi pumasok dito, bumaba sa puso hanggang sa maisagawa na po natin ang kanya pong mga salita. So ngayon po, ang napatapat po sa inyong lingkod ay ang the preservation of the Bible. Or paanong ang Bible na meron tayo ay ang Bible na meron nga talaga. Paano kang nakakasigurado na ang Bible mo ngayon ay hindi pa yan corrupted? Or ang Bible mo ngayon ay hindi nadaya or kaya hindi napalitan? So, ang mga topics po kasi natin ngayon ay interconnected. So, nagsimula sa inspiration and then
ito ay naging united. Kaya ito united dahil ito ay credible. Kaya ito ay credible dahil ito po ay preserved word of God. So, tayo po magsimula na sa ating pong pag-aaral. Matanong ko lang po, ano ang bagay na pinakamatandaan nyo na pong hawak? Yung as in matandang-matanda ng bagay na meron po kayo. Maliban po sa inyong Meron po kasi ako makakilala, meron pa silang mga banga na nagsimula pa ng World War II. Meron silang mga lampara na sobrang tatagal na. So, meron din silang mga iniingatan, mga sulat dati, or kaya mga bagay na yung bahay nila, matagal na, yung mga coins. So, isang bagay na na-appreciate na yung value dahil ito ay matagal na. O, yung mga konbo ninyo na nilalamig na, baka binabalikan pa din. So, ang sabi po ng Bible, ang Bible po natin ay preserve. Ano po bang ibig sabihin ng preserve? Ito po ay iningatan ng Panginoon, kaya po meron tayong Bible ngayon. Ano po? So, ang sabi po ng Bible, or sa ating pong pag-aaral, sino po kayo sa atin ang maingat sa isang bagay? Kasi ako po, hindi masyadong maingat sa bagay. Pag nahawakan ko, minsan sisira. So, hindi po madalang sa taong magiging maingat. Kaya nga po, salamat sa biyaya ng Panginoon, ang kanyang salita ay hindi tao po nag-iingat. Kasi kung tayo nag-iingat, wala na po sigurong Bible ngayon. Pero salamat, God works through this preservation na kanya pong iningatan ng kanyang salita. And when was the last time we thank God that we have our Bible? Kailan kaya tayo nakapag-pray, Lord, salamat, meron akong Bible ngayon. Tayo madalas magpasalamat, Lord, salamat, ginising mo pa ako, meron pa akong pamilya, may nakakain pa kami, meron kaming tahanan, nakakasimba kami. Pero when was the last time you pray, Lord, thank you, meron akong Bible? Na hindi ako parang takot na takot maglabas ng Bible. Bakit? Kasi po dati, or sa ibang lugar, kapag meron kang Bible, ibig sabihin lang nun, ready ka nang mamatay. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na yung pinapangarap ng mga unang Kristiyano at ng mga nagtatagong Kristiyano ngayon ay hawak mo ngayong mapayapa, hawak mo ngayong malaya. Kasi ang Bible na meron kay, yan po ay salita po ng Panginoon. Kaya po salamat, meron tayong personal copy, meron tayong diglot, meron tayong Tagalog, meron tayong English, meron pa tayo sa cellphone. Kaya salamat sa Panginoon, meron kang Bible. At yan po yung napagandang ipagpasalamat sa Kanya. Na anytime pwede mong buksan, basahin, kapag iyong kailangan, nariyan, kapag kailangan mo ng payo, meron kang mabubuksan, at maganda mong balita, yan ay iyong mapapagkatiwalaan. So, and sabi nga po dito, hindi po ito, dati po kasi, pag gusto mo magkaroon ng Bible, kumopya ka. Medyo makapal. Yun nga basahin. Minsan, hindi pa makatapos sa isang taon. Dati, kapag gusto mo ng Bible, hindi ka lang pupuntang PCBS. Ikaw ay magkokopya ng sarili mong Bible. Kopyahin mo. And kahit marunong kang kumopya, mahal ang mga bagay na ginagamit para ikay makapagkopya. Wala pa namang kambrasa nun. Wala pa namang printer nun. Ang meron lang, sarili mong sulat, sulatin mo. Pero kaya nga po, hindi po ito madali and mahal ang paggamit, kaya po biyaya na meron po tayong Bible po ngayon. Kaya yung sabi po ng Psalms chapter 12, inyo pong buksan muli ang inyong mga Bible. Last time po ito din po ay tinuro, and mas mahirap po pala yun kapag naituro mo na. Ang sabi po ng Psalms chapter 12 verse 6, the words of the Lord are pure words. So napag-aralan po natin yan na inspired ang Bible natin, hindi walang kasama itong kwento ng kung kanino man, kundi yung nais ipakita ng Panginoon, na tinuro din naman ni Kuya Henry, na sinabing, total scriptura, hindi lahat doon nakalagay. Wala doong recipe ng adobo, kundi lahat lang ng kailangan natin, yun po ang sinulat ng Panginoon. So pure words, as silver tried in furnace of earth, purified 7 times. And sabi ng verse 7, thou shall keep them, O Lord. Ang nag-iingat po yung Panginoon, thou shall preserve them from this generation forever. Kaya po, salamat sa hindi niya hinayaan ng Panginoon na madamay ang kanyang salita sa crook and perverse generation ngayon. Kung ngayon, ang panahon natin ngayon ay madaling ma-fake news, kung ang madami ngayong martes, madami ang pwedeng makontrol ang isang balita,
Pero salamat, ang salita po ng Panginoon hindi ganon. Hindi ito kayang kontrolin, hindi ito mapipigilan, hindi po ito kung kaya mo siyang kontrolin or kaya po ay kung anong gusto mong sabihin. Pero salamat, sa kabila na ang mundo natin ay masama, meron tayong Bible na mapapagkatiwalaan. Including His Word that He gave to His people. Una po sa mga Israelita, magmula po kay Moises, mula to Genesis to Revelation, God preserved His Word. Yung iyong binabasa mula Genesis to Revelation, yan po'y iningatan ng Panginoon. So ngayon, pagdating naman po sa ganyang tagpo ng Psalms, kasi pong halos pong binabanggit po sa Psalms chapter 12 ay tao. Hindi po talaga siya mismong word for word. Ngayon, lumalabas po ngayon ang mga test sa Bible na meron ka. Ang tanong, yang bang Bible mo, ay sure na sure kang yan nga ba ang salita ng Panginoon? Ngayon, meron po mga tinatanong dyan na ating pong sasagutin din po sana sa ating pong pag-aaralan po ngayon. So, nakita po natin yung Psalms chapter 12. Isa din po sa dapat nating malaman, bakit ito mahalagang pag-aralan? Bakit si Pastor ay gustong ituro sa prayer meeting yung kahalagahan ng Bible, yung background nito, kung paano ito nabuo, yung history nito, and yung essence na malaman po yung katotohanan na meron po ang Bible. Bakit? Kasi this is our final authority. Itong iyong pininiwalaan. Bakit ka na ngayon nasa prayer meeting? Sabi ng Bible, tayo magkatipon-tipon. Bakit ka nagtitira ng pera mong, or bakit ka naglalaan ng perang ibibigay mo sa Panginoon? Nabasa mo sa Bible, dapat magbigay sa Panginoon. Bakit ka naglilingkod? Dahil sinabi ng Bible na dapat kang maglingkod sa Panginoon. Bakit ka hindi gumagaya sa mundo? Bakit hindi mo ka nakikisalamuha or nakikisama sa mundo? Sinabi ng Bible na dapat kang maging iba. So ngayon, kung hindi mo naman alam ang Bible, at ikaw nga lang, ay sabi kasi ni pastor, ay sabi ng mga workers, ay na kasi ang kinalakihan natin, mababaw na dahilan para paniwalaan ng Bible. Pero salamat, sa biyaya ng Panginoon, dapat mo itong malaman because this is your final authority for your faith and your practice. Bakit ka nakakatiyak ng langit? Dahil sabi ng Bible na kung sino man sa kanya'y sumampalataya at magsisi ng kanyang kasalanan ay mayroong buhay na walang hanggan. Saan mo nabasa yon? Sa Bible. So, kung bakit mahalaga ang Bible, dahil dito nakasalig ang iyong pananampalataya at kung paano mo ipamumuhay ang buhay na binigay po sa atin ng Panginoon. At meron din po tayong kaaway. Tatandaan niyo po yun, si Satan po'y totoo. Hindi lang siya yung parang kontrabida ng buhay. Siya po'y tunay. At kung inyong mapapansin sa kwento ng Bible, mula simula hanggang sa dulo, sa panahon natin ngayon, Word of God po ang kanyang dinadaya. Ano ba ang kanyang daya kay Adan at Eva? Tunay ba? Malinaw ang sinabi ng Panginoon, pero siya din ang dinadaya ni Satan. Tunay bang ikay mamamatay? Hindi ka mamamatay. Magiging parang Diyos. At yun din ang madalas na madaya sa atin. Hindi ka lang naman sisimba. Pwede namang minsan na yan. Na ngayon ay ginagamit pa din ni Satan na kapag hindi ka malalim sa paniniwala mo sa Bible, madali kang madadaya. Kaya po, wag nating magiging parang cliche or kaya kinagis na ng paniniwala po sa Bible. Ito po ay napaka-halaga at hoping na meron pong tumatak sa atin sa pag-aaralan po natin ngayon pong gabi. So, mahalaga po ito. And then, isa pa din po sa dapat nating malaman, bakit kakaiba ang preservation ng Bible? Bakit hindi ito katulad ng ilang mga religious texts? Isa po sa isang kilalang religious text ay ang Book of Mormons. Sa bahay po, meron kaming Book of Mormons. And ito kasi si Mama, madami po siyang kinocompile ng mga books. So meron yung Book of Mormons. And alam po niyo po, ang kwento po ng Book of Mormons, itong si Joseph Smith, na founder ng The Lord's Case of the Latter-day Saints, siya daw ay nakipag-usap sa Panginoon, nasabi, saan ako, Panginoon, sasaling relihiyon? Sabi daw ng Diyos sa kanya, wala, magtayo ka ng sarili mo. And pumunta ka sa bundok, hukayin mo, meron daw nakatbaon. And hinukay niya, and doon lumabas ang Book of Mormons. So yun po yung isa, kaya pinapalabas po ng Book of Mormons, isa pa din po, na religious text, ay ang Quran.
na ang Muslim ang fastest growing religion po ngayon. Ngayon, ang Quran ay galing daw sa Diyos din, kay Allah, na siya namang pinakausap dito kay Muhammad, na nire-recite ni Muhammad na mayroong mga taong nakapaligid sa kanya upang maisulat ang Quran. So ngayon, pero sa pagdating po ng panahon, wala silang maipakita na ito ay preserved talaga. Kaya nga po dyan lumabas na pwedeng madaya or dinaya po talaga ang book ng Quran. Sa New World Translation ng Saksi ni Jehovah, ano po ang kanilang Bible? Bible din naman, pero wala kayong mababasang word na impyerno. Bakit? Ang Diyos natin ay mapagmahal. Hindi siya pwedeng magdala sa impyerno. So, kung yung paniniwala ay mababaw lang, nga no. Pwede naman siguro yung Bible na yun. Pero kung yung mapapansin sa most of the cults, ano po kanilang binabago? Word of God. Bible. It's either gagawa sila ng bagong Bible, or kaya kukunin yung Bible natin at mamaliin yung ilang mga bagay para maipasok ang kanilang paniniwala. So, kaya po mahalaga na ang Bible na hawak may preserved Word of God. Kasi po, iba ang preservation ng Bible sa mga religious text na nakakalat po sa atin po, ngayon po, sa atin pong panahon. So, magsimula po tayo. Number 1, na the preservation of the Bible, number 1, it is preserved through the period of time. So, ang Bible po na hawak niyo po natin ngayon ay na-preserve ng Panginoon through the period of time. Dahil ang Bible po ay hindi parang nagpatak sa langit. Ito ang Bible na buo mula Genesis to Revelation. Hindi po ganun ang Bible na meron tayo ngayon. Hindi nga to katulad ng nabibili natin sa PCBS. Na pag bumili ka, pwedeng may diglot, pwedeng English, pwedeng merong yung gilay-gilay, or merong katulad ng Rainbow Bible. Hindi po ganyan natin natanggap ang Bible. It is a compilation of books within the time frame of 1,600 years. Yun nga pong 20 years ay mahaba na. Ito po, bago na buong Bible ay umabot ng 1,600 years. Ito po yung napakabahang panahon. Hindi ito parang kahapon lang, or parang nung isang araw lang, or nung nakaraang taon. Ito yung nakaraang 1,600 taon bago po nabuo. Kaya kung ating papansinin, napagaling ng Panginoon na with that time frame, hindi nagbago ang kanyang salita. Kasi kung tayo ngayon, pwedeng yung sinabi ng tao ngayon, okay, ay pag lumalaon ng panahon, pwedeng magbago. Pero salamat, through that period of time, God preserved His Word. Kaya sabi po dyan, from Genesis to Revelation, sinamahan ng Panginoon mula sa paglikha, mula kay Moises nung sinulat niya ang Pentateuch, mula sa mga major prophets, minor prophets, sa wisdom ng Job, Psalms, and Proverbs, through the New Testament, to the Gospel, to the letter to the church, hanggang sa prophecy, na andun ang paggawa ng Panginoon na pinreserve niya ang kanya pong salita. Through that period of time, na ating mapapagkatiwalaan ng Bible mo ngayon, dahil ito'y iningatan niya kahit napakahabang panahon bago po ito mabuo. Kasi po, ang pagbuo po ng Bible, sabi nga natin, hindi siya biglaan. Makikita natin, meron pa nga pong silent years na mula sa Malakay, nagkaroon ng silent years bago pa dumating ang gospel. So, madaming pwede pong mangyari with that period of time. Pwede itong madaya, pwede itong mamali, pwede itong masingitan, pwede itong makurap. Pero salamat, ang Bible na meron po tayo ngayon ay mapapagkatiwalaan, hindi dahil iningatan ng tao, hindi dahil magaling ang tao, kundi there's God that preserved His Word. And alam po natin na pag ang Panginoon ang nangako, Kanyang gagawin. Sabi ng Psalms, He preserved His Word forever. Eh, pag ang boss nga natin nangako, pinagkakatiwalaan natin eh. Pag ang magulang natin nangako, pinagkakatiwalaan natin, nag-iintay tayo. Pero magandang balita, ang Panginoon mismo nagsabi na iingatan niya ang kanyang salita even through the period of time. Ano po? So, yan po ay dapat natin malaman. Number 2. Alam niyo po, madali lang naman po ang ating pong pag-aaral ngayon pong gabi. The Bible is preserved through different places. So, kanina, period of time,
Number 2, different places. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Bible po kasi natin ngayon, sabi nga, hindi lang nanggaling sa Barangay Dagatan. Hindi lang ito nanggaling sa bayan ng Taysan, o sa probinsya ng Batangas, o sa bansang Pilipinas. Sabi nga po natin last time, ang Bible ay nakarating ng Pilipinas. Hindi ito sa atin nanggaling. Kasi kung sa mga Pilipino nanggaling ang Bible, madami. Corrupted na po ang ating Bible. Pero salamat, God preserved His Word even with different places. Meron pong mga continents, kita sa mapa. Ngayon po, hindi naman dati uso yung i-email mo na lang. At ito natanggap nating Bible. Or kaya, i-chat mo na lang sa akin sa Facebook. Or kaya, i-post mo na lang. Or ilagay mo na lang sa isa, ipadala mo sa akin, ipadala mo sa aeroplano. Wala pong ganon. Mano-mano. With that different places, God preserved His Word. Iningatan niya. So, ang sabi po diyan, ang kanya pong salita ay nakaabot sa atin ng kompleto. Walang kulang, walang napadagdag. At hindi po ito naging madali sa pinanggalingan ng ating pong Bible. Hindi ito parang naka-safe box or kaya ay merong naka-gold na bolt na doon lang ang Bible na walang mamamakialam. Ito po yung nanggaling sa iba't ibang lugar. Nandiyan po ang Asia, ang Europe, and iba't ibang places. Bago ko po nagkaroon tayo ng copy po ng Bible po natin ngayon. Pero salamat, ang Bible kahit nanggaling sa napakahabang time frame, kahit napakadaming lugar sa mundo, you can trust ang Bible na meron po tayo ngayon. And sabi mo niyo, hindi lang simpleng lugar na madali ang transmission, ito po ay napakadaming process pa na nangyari. So, hindi lang period of time, but also places na nariyan po. And then number 3, the Bible is preserved through different persons. So, ito po halos nakakamukha ng unity and then inspiration na merong writers. And then sa different persons din naman po, dumating po dyan yung tagpo na ang Bible ay sinulat ng 40 authors. Writers po pala. 1 author, Holy Spirit, and 40 writers. At yung pong 40 writers na yon, hindi lahat taga-GABC na parang magkakailala. Ang 40 writers po na ito, nanggaling din sa iba't ibang lugar, hindi magkakakilala, magkakaiba ng trabaho, magkakaiba ng kinalakihan, magkakaibang panahon. Even with that circumstances, na hirap, na yung 40 na yun ay magkatagpo-tagpo, but still, God preserved His Word. Kaya nga po, last time, pinag-aralan natin yung unity, na merong isa lang itong pinapatunguhan, isa lang ang tinuturo, at sumasentro dito yung po yung Panginoong Sus. Pero salamat na kahit ito'y nanggaling sa iba't ibang lugar, lingwahe, or kaya po sa sitwasyon, pinreserve pa rin po ng Panginoon ang kanya pong salita with that different persons. And isa po sa mga persons ang ginamit niya para po ito'y ma-preserve ay ang mga iskriba. So kung kayo pinagbabasa ng New Testament, at sana, inyo pong mababasa ang mga iskriba. Ang mga iskriba po ay mga authorized sulat ng Bible. Kasi wala po nung dating, picture mo na lang, send mo lang sa amin. Parang i-scan mo lang, wala pa po nung dati ngayon. So para ma-propagate ang Bible from these scrolls, dahil ang Bible po dati nasa bato. Mahirap naman magsosuluinin kayo, dala-dala mo yung mga bato. Baka pag naiyamot ka, hindi nakikinig, ipahampas mo. So, nagsimula sa bato, and then, nagpunta sa scrolls na sinusulat po ng mga iskriba. Paano kung ang mga iskriba nun ay natripang, sige, dagdagan natin. Hindi lang 10%, gawin natin yung mga 13%. Or kaya meron silang idagdag. So, with that different persons, iba-iba lang. May attorney, may mangingisda. Ilagay ko kaya dito ang recipe ng bangus. So, pero salamat, with that, ang inspiration ng Panginoon, with that different persons, with that different time frame, places, ang kanya pong salita ay kanya pong
na preserve. So, ang eskriba po, sinusulat nila, and then, pag sila namatay, isusulat uli, na last time ating pinag-aral yung Dead Sea Scrolls. Yan po, kaya may mga ganun pong tagpo. Dahil ang Bible po natin ay hindi po control. Ito lang isusulat mo ha. Ditong time ito, para pong Quran, na controlled ang mga taong nagko-complete ng Quran. Ang Bible po hindi ganon. Hindi siya controlled ng mga tao or ng isang leader ng relihiyon. Ang Bible po natin, God is the author with that 40 different persons within that different time frame. Pero salamat, it is united and God preserved His Word. And ang sabi po dito, dahil nga po, different persons, dito naman po lumabas ang iba't iba ding errors. So, sabi nga po natin, dahil nga tao pa din na nagsulat nito, pwedeng at madami po talagang pagkakamali. So, meron pong mga different kinds ng variants. Dito naman po lumabas yung variants na itong kinopya nito, para po kasing ganito ang style niyan eh. Meron pinasulat sa harap, and then, pagkasulat niya, ipapasa niya sa nasa likod, and then, pag nasulat niya, ipapasa niya ulit sa nasa likod, and then, ipapasa ulit sa nasa likod. Ngayon, paano malaman nung nasa likod na ang kinokopya ko ay yung nasa harap pa din? Kasi pwedeng itong nasa pangalawa, siguro nakatulog, napagano ng ballpen. Paano ko malaman na tama pa ang kinokopya ko? Kaya po magandang balita, we have that many numbers of copies na pwede mong tugang kinokopya ko ay tama pa, babalik ka ulit doon sa nasa harapan. So, salamat sa Panginoon, hindi siya parang, putol na dito. Bahala ka na kung dyan na lang ay nabutan mo. Ang ating pong Bible ay translate, na para mabalikan mo kung tama pang hawak mo, you can directly go back to that original copy na hawak pa din po natin hanggang ngayon. So, dyan po, pumasok naman ang different persons. And then, ang kanila pong pag-recopy dati, hindi po sila sama-sama. Hindi magkasama si Peter at si Moises. Hindi magkasama si Moises at si Paul. So, even with that time na hindi sila magkakasama, they are united, they are inspired, and God preserved His Word. Ano po? So, number 1, with that period of time, letter P, period of time, different places, different persons. Number 4, it is preserved through persecutions. Kasi po, madali sanang magkaroon ng Bible kung wala namang smooth ang pagpapalaganap ng Bible. Or para kayo magkaroon ng Bible, smooth lang ngayon dadaanan na parang nag-order ka lang sa JNT, na itatrack mo na lang, nasa na kaya ang aking order. Ang Bible po hindi ganon. Hindi ganon nakarating ang Bible sa atin. Hindi sa gantong kaparaanan, dumami at lumaganap ang Bible po natin. Ito'y dumaan sa different persecutions. Kaya nga po sabi dyan, meron dyang mga tagpo na they even sacrifice their lives to translate it. Ngayon tayo, kahit maiwan ng Bible simbahan, babalikan ko na lang sa linggo. Bakit parang, kasi ang Bible natin ngayon, madami na eh. Mga iba natin Bible sa bahay, ginagabok na. Kasi, ang Bible ngayon, normal lang meron ka. Pinamimigay na lang sa school, mapupulit mo na lang dyan sa libreng copy sa palengke. Pero ang Bible po natin, pag may Bible ka, sabi natin, pag may Bible ka, willing ka lang mamatay. Kapag ito'y natagpuan sa iyo, it means, it's either i-recant mo ang iyong pananampalataya, or ikaw ay mamatay. Pero salamat, even with that persecution sa dinaanan po ng ating Bible, it is been preserved. Iningatan po ito ng Panginoon. And isa po sa pinaka-greatest persecutions na hinarap po ng church ay nung time po ni Nero. Kaya nga po yung burner, yung sa CD burner, ang pinagkuhanan po nun ay yung time ni Nero na kanyang pinasunog ang Jerusalem. Ngayon, isa po sa mga nangyayari doon, hinahanap nila ang mga copies ng meron ang Bible upang sunugin at mawala na ang Christianity na ito. Kasi sila ay naiinggit. Ngayon,
Pinag-iisa-isa na lang ang mga lugar na pwedeng naandyan ba ang Bible, naandyan ba ang Bible, na pag meron ka, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Isuko mo, masunog yung Bible na yon, or kaya mamatay ka. Pero salamat, even with their lives, they sacrifice it for the preservation of the Bible. Eh paano kaya kung sa bahay natin nakakatok? Kayo gawin may Bible day yan? Ay wala! Ubos ang Bible natin ngayon. Pero salamat, sa biyaya ng Panginoon, gumamit ang Panginoon ng mga mananampalataya upang ito po ay ma-preserve. And sabi nga po dito, isa din po si Voltaire. Sabi niya, bago ako mamatay, ang aking goal, maubos ang Bible. Pero ngayon po, patay na si Voltaire, may Bible pa rin po tayong hawak. Yung mga lugar dati na pinapaubos, sa China po ngayon, sa persecuted ng Bible, pero napakadami pong Bible ang lumalabas sa China ngayon. Salamat sa biyaya ng Panginoon, even with that persecutions. Sabi nga natin, ang persecutions ay nagpapatingkad ng pagkilos ng Panginoon. Ang mercy ng persecutions, bad side ang tingin natin. Na bakit ay na-persecute or ganito, ganyan. Pero alam niyo po, ang persecutions ay isang malaking ebidensya na meron tayong Diyos na sumasama po sa atin. And isa din po sa kwento na maganda nating matutunan ay si William Tyndale. Si William Tyndale po ay namatay dahil tinranslate niya ang Bible to English. Kaya po, kung bakit meron tayong English Bible ngayon ay dahil po ni William Tyndale. Dahil dati po ang Bible, Latin lang. Mula sa Greek, naisalin to Latin. And pag Latin naman, hindi naman maintindihan yun ng tao. Ang nakakaintindi ng Latin ay yung pumasok sa school. Ang makakapasok lang sa school, mayaman. Pag hindi mayaman, mataas ang katayuan sa relihiyon. So sabi ni William Tyndale, ang mga tao lang dati, kapag nakikinig ng misa, Latin lang eh. Ang binabanggit ng pare, Latin. Ang binabanggit binabasa ang Bible, hindi po kasi marunong mag-Latin eh. Baka saniban kayo ng kung ano man. Nilalatinan. So, walang mapakinggan. Sabi ni William Tyndale, even with this life, anong kanyang sabi sa quotation? I will make yung normal na tao na mas madaming alam sa Bible kaysa din sa mga pare. And nangyari yun. Dahil God preserved His Word. Pero, hindi naging madali. Ang buhay ni William Tyndale, siya po ay nasunog. Ang tawag po na ni burn at stake. Pag niyo pong bibili sa naging burger steak po sa akin eh. May stick sa gitna, may nakapatas sa mga kahoy sa paligid, sisindihan hanggang siya ay mamatay. For the purpose na may translate niya ang Bible natin to an English translation. Kaya po napakalang biyaya na mayroon mga taong ganun. Kasi kung tayo dinaan doon, hindi natin masabi. Baka wala na. Kasi po, ang pagtatranslate dati, dali-dali naman ang ginawa. Tatranslate mo lang ang English-Tagalog. Or Latin to English. Hindi po kasi ganun yung kadali. Hindi siya parang merong Google Translate, AI, translate mo ito. Walang ganun. Ang mano-manong translation, dapat ka ding maging maingat. Kasi ang Hebrew at Greek hindi katulad ng Tagalog na iisa lang ang meaning. Pero may mga Tagalog din ng dalawa, kundi ay basa, basa. Alin doon ang meaning na tunay? Ang Greek hindi lang isa, halos 10 ang pwede maging meaning. So dapat ka maging maingat. Pero salamat with that circumstances, with that persecutions, with that kahirapan na pwede mo maharap, ginamit ng Panginoon ng mga tao and that persecution to preserve His Word. Na meron pa din tayo pong Bible ngayon. And salamat na we can truly trust His work. Yung paggawa ng Panginoon, and we can still trust the Bible dahil ang Diyos mismo ang gumawa upang ito po ay maingatan. So, ganyan po ang mga printing press dati. And pwedeng namatay. Kaya nga po ang church history, bloody talaga eh. Madaming namatay para sa hindi nating binabasang Bible ngayon. Madami ang ibinuwis ang kanilang buhay para lang magkaroon ka ng Bible ngayon. Kaya po salamat sa Panginoon at sa mga taong ginamit niya upang ito po ay ma-preserve. And number 5, hindi lang period of time,
Hindi lang different places, hindi lang different persons, persecutions, and number 5, the Bible is preserved through its process. And sabi nga po natin, ang process na ito hindi madali. So, kasi po, may tagpo na ganito eh. Meron silang tinatawag na Adulterer's Bible. Ano niyo po yung kwento ng Adulterer's Bible? Sa pagtatranslate nila ng Bible, nakalimutan nung nagsusulat na lagay ng not yung 10 Commandments. Do not commit adultery. Hindi niya isulat yung not. So, ano nangyari? Do adultery. And pag nagkamali ka po dati, hindi parang, sorry, nagkamali. Buhay din lang kapalit dati. Kasi po ang Bible ay binibigay sa mga hari. At ang sulat, commit adultery. Ano ito? So, kaya po, hindi talaga madali. Yun po ang pinaka-keyword doon. Hindi maging madali ang process upang ito po ay ma-preserve. And isa nga din po doon, the most persecuted na religious book or Word of God ay ang Bible. Hindi to parang simpleng bagay na meron ka. Yung iba na tinatago, yung iba talagang ingat na ingat. Bakit? Kasi ito po ay talaga pong pinagbabawal po dati. Ngayon, ang printing press po ay na-invent lamang po noong 15th century. Hindi po ito yung mga canon or kaya yung mga malaking printing. Ito po yung literal na pinipress po talaga, kaya printing press eh. Press, and madami pang proseso bago ka magkaroon ng ganong copy. Pero salamat, God work, and kasama yon sa plano ng Panginoon. Din niyo po itong isang question. Ito yung lumalabas na malinaw na sa kabilang parte ng mga hindi naniniwala na ang Bible mga ay tunay. Din niyo po ang kwento ito ha. Si Jesus, ang kanyang salita ay Aramaic. Ang kanya pong lingwahe ay Aramaic. Ang mga tao, ang mga disciple na nagsasalita, ang kanilang language ay Hebrew. And ang New Testament ay nakasulat sa Greek. So merong tatlong klase ng language na involved. May Aramaic na sinasalita ng Panginoong Sus, may Greek, may Hebrew na sinasalita ng mga apostol, and merong Greek kung saan nakasulat ang salita ng Panginoon sa New Testament. So ngayon, alin dyan ang tunay? Bakit? Baka nagkamali nung sinabi ni na Matthew, Mark, Luke, and John ang kanilang sinusulat. Kasi pwedeng Aramaic hindi na naintindihan. Or kaya pwede silang magkamali. At pwede po talaga. Ngayon, bakit tayo naniniwala? Bakit tayo naniniwala na ang salita ng Panginoon is preserved even with that scenario? And ang sagot po dyan ay polyglot. Ang polyglot po ay multilingual person. Ang mga apostol po ng Panginoon ay multilingual. Nakakaintindi sila ng Aramaic, nakakaintindi sila ng Hebrew, nakakaintindi sila ng Greek. Kaya even with that, nung salita ito ng Panginoon, kaya nilang i-translate na hindi nababago ang meaning. Meron po ba sa inyong polyglot or multilingual? Auntie Joy, may kaunti, Bisaya. Ganito po kasi ang example yan eh. Halimbawa, ako'y may kausap na ibang kanyang sinasalita. Halimbawa, English. How are you? Kamusta ka? Pwede ko namang sabihin ng, ano ba sa Tagalog, sa Bisaya ang kamusta ka? Mushi. So, ganun po yan. Pag sila mong multilingual, kaya kong mapahinggan kahit ibang lingwahe, kaya kong intindihin sa ibang lingwahe, kaya kong sabihin sa ibang lingwahe na hindi ito nagbabago. So, ganun po ang sagot sa tanong, paano ang Bible mo ngayon? Iba naman sinabi ng Panginoong Sus, Tagalog, ang Bible mo ngayon. Paano ito naging salita pa din ng Panginoon? Dahil po, God preserved His Word through the process. Merong Diyos na gumagabay. Isa ba din po, kasi ang Bible po, hindi siya sinulat nung naandito pa ang Panginoong Sus. Hindi si Matthew, ang Panginoong Sus, nagpakain ng ano. Wait lang, Panginoon. Susulat ko muna. Oy, nagpagaling ng patay. Lord, wait lang. Susulat ko muna.
Hop, bunot mo na ng notebook. At isusulat ko muna, Panginoon, wait lang. Hindi po ganon. After pa nun ng mga nangyari, saka pa po nila na isulat. Sa Matthew, si Luke ay hindi po mismo nakita ang Panginoong Sus. Ang Luke ay mga eyewitnesses. Yung mga account na kanyang mga taong nakasama ng Panginoong Sus, yun ang kanyang mga tinanong. And pati andyan ay si apostol mismo ng Panginoon. And napakadami pa na hindi mismo nung panahon na yun na isulat. Pero salamat, we can still trust it. Kasi po, God preserved His Word. And then next picture. Yan. So dito po nagsimula ang ating pong God preserved His Word through the process. Sabi nga po natin, ang Bible dati hindi literal na mga pages per pages. Ito yung una nagsimula sa bato. Nakaukit sa bato dahil wala pa naman pong ballpen noon. And then, dumating sa papyrus. So ito po yung isang mahalagang, narinig ko po kayo, parang siyang halaman na tela. Hindi po siya yung parang normal na ngayon na nabibili yung bond paper kay Pastor Gary. Ito po yung maingat na mga part ng sinusulatan po dati. So nandiyan po yung mga scrolls and then papyrus. So yan pong mga tagpo na yan po yung mga book of the Bibles or part ng Bible. Na inyong mapapansin, karang kaliliit naman, na hindi mo na nga halos mabasa na. Pero, nung kanila pong binasa, yung Bible nilang hawak ngayon, binalikan nila yung mga matanda na yan na mga sinulat at pareho. Tulad po nitong, yung nasa taas, sa may kanan, dulong taas, yan po ay Book of John. Yung, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Naandun po yan, na yung Bible ng parehong-pareho ng John 1:1 ngayon, ay parehong-pareho sa pinakamatandang copy na meron po tayo. So, walang nagbago, walang nabawas, walang nadagdag, walang naging pagkakamali. So, ngayon, at ilan pa po yung mga page dyan? Meron po dyan Book of Philippians, may Book of Revelations, may part ng Peter, na yung mga major doctrine ay naandyan pong inyo makikita na wala pong nabago, na iningatan po ng Panginoon. At dyan naman po pumasok yung pangalawang problema, na paano napakadami natin ngayon na hawak na ganyan. Paano natin masabi alin dyan ang tunay? Dyan naman po pumasok yung para siyang puzzle. Alam niyo po yung puzzle? Sino po nagbubuo ng puzzle sa inyo? Ang halimbawa, meron kayong puzzle na 100,000 lang dapat. Ngayon, yung dumating sa inyong box, ang laman ay 100,100 pieces. Yun yung isa. Mas madali po yun, buuin yung puzzle na yun, kaysa dumating sa inyong puzzle ay 99,900. Mas madaling buuin ang puzzle ng labis ng 100 kaysa puzzle na kulang ng 100. Kasi pag nabubuo mo na, teka, hindi ito kasali. Bakit? Pabuo na yung mukha eh. So ngayon, ang Bible po ganun din, na kahit napakadami nating hawak ngayon ng manuscripts and mga copies, alam pa din natin alin dito ang tunay, alin dito ang hindi. So, tinan niyo po halik, simula sa papyrus and then next, na naging klase ng maisulat ng Bible, Codex. Ito naman po yung para siyang book na ngayon na meron siyang binder. And ang Codex po, mula doon sa kanyang napakaliliit na papyrus to Codex, hindi pa din po nagbago ang mga nakalagay. Makikita niyo po dyan yung ilang tingnan niyo po yung mga letters po dati. Kahit isang mali po dyan, pwede mag-ibang meaning. Pero salamat, God is true to His Word that He will preserve His words. So mula sa papyrus, ay mula sa tablet na mga bato, to papyrus, to codex, and then to, next picture po. Yan ang pong itsura ng mga printing press dati, noong 15th century. So para mas mabilis ang pagpapalaganap ng Bible, meron pong mga printing press. And hindi din po ito madali. Kayo iba lang mga kwento nga dito, madalian ang pagpipress ng kanilang mga Bible kasi pwede silang mahuli.
And pag nahuli ka, it's either mamatay ka, ipasara yung business mo. It's a great risk na kanilang pinasok. Pero salamat, even with that risk, yung pagpe-press nila ng Bible, ay na-preserve po nila ang salita po ng Panginoon. So, pwede pa rin po magkaroon ng malfunction dyan. Paano kung yung na-press ng printing press ay merong mali pala? Paano ka masabing itong na-press ay tama? Babalik ka ngayon sa papyrus. Babalik ka ulit sa mga original. And then, kaya mo siyang uling itama. So, kaya salamat, merong mga ancient manuscripts na meron tayo para malaman mo kung hawak mo ngayon ay mapapagkatiwalaan. And salamat sa Panginoon, pwede mo yung mapagkatiwalaan. And then, nagsimula sa bato, sa tablet, ngayon, bumalik ulit sa tablet. Na meron mo tayo. So, nagsimula po ito sa mga bato, naging papyrus, naging codex, naging printing, and then ngayon po, yung mga hard copy na meron po tayo ngayong hapon. And then, pag inyong binalikan yung Bible, ito pa din, ang Bible nila dati. Ang Panginoon ay hindi nagkamali sa kanya sinabi na that He will preserve His Word. And tama po na mayroong mga mali ang ilan. Alam niyo po, hindi tayo tatanggi doon. Pero ang sabi po ng mga pag-aaral, hindi ito naka-apekto sa meaning. Yung mga ilan lang, mga misspelled, or kaya mga misplaced na mga quotations, pero hindi ito nabago na ang Panginoon ay Diyos, na yung kanyang mga major doctrine ay nabago, wala pong nangyaring ganon. Na natili pa din ang katotohanan po ng salita ng Panginoon. Kaya nga po biyaya talaga na inabot natin yung ganyan tagpo na. Hindi lang hawak natin yung malalaking bato or kaya mga papyrus na mga or kaya na hindi kompleto na ang babasahin mo lang ay Genesis. Siguro, tuwan-tuwa tayo nun, Genesis lang babasahin mo buong taon. Or kaya New Testament lang. Pero ngayon, salamat, even with that na makapal. Ito po'y biyaya na makapal. Bakit? Ito'y kompletong salita ng Panginoon, walang labis, walang kulang. Ano yun po? So, salamat po sa biyaya ng Panginoon. And then next. Yan. Ito naman po yung mga tagpo na bakit sinabing nagbabago ang salita ng Panginoon, yung translation to translation to translation. Hindi nyo po wala basa. Sorry po. Basahin nyo ka po ng konti. Ito po ay sa Psalms chapter 23. Yung Old English, nung 800 AD, kung inyo po mabasa, dreadet, miraet, bibit, yan po yung mga English words. Dati na old. And then, dumating sa Middle English ng 1,100 to 1,500. O Lord, guardeth me, and nothing shall defaileth me. So, yan po yung English, Old English. And then, dumating sa early modern English. Noong 1611, sa KJV, ano pong laman nun? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in greenet pastures. He leadeth me beside the still waters. And then sa modern English na meron po tayo, yung mga NLT, NIV, ESV. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He lets me lie down in green pastures. He leads me to still waters. May nagbago po ba? Wala. Kaya po salamat sa biyaya ng Panginoon, even with that translation of English to English, English to Tagalog, ay kaya Cebuano or Pangasinense, hindi po nagbago ang salita po ng Panginoon. Hindi niya binabago. Bakit? Yung kanyang salita, kanya pong tutuparin. And then next, yan, tingnan niyo po yung process. Yan po ay galing kay Wesley Hupp. Napagaling po nung debater and researcher ng manuscripts. What we have now is what the original authors wrote back then. Na yung ang Diyos ay nagliligtas noon na ang Panginoong Jesus ay Diyos, hanggang ngayon ay nasa Bible pa din po natin. Na siya ay nagliligtas, nagpapatawad ng kasalanan, at bibigay ng biyaya sa atin. Yung salita niya noon ay salita niya pa rin hanggang ngayon na pwede mong mapagkatiwalaan at pwede mong panghawakan ngayon. Kaya dapat tayong lumalim sa pagtitiwala sa kanyang salita dahil he have that preservation to His Word. And the next po, for our conclusion, so ano po muna yung pala yung number 1 natin? God preserved His Word through the period of time, different places, different persons, persecutions, and process. And then, for our conclusions,
God fulfill His promise to preserve His word. Hindi mo buksan, Matthew chapter 5, verse 18. Sabi po ng Matthew chapter 5, verse 18. Sapagkat, sabay-sabay nga po tayo, ready now, read. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Nito. So yun po ay, salamat sa biyaya ng Panginoon, natunay pa din po ang mga bagay na yan. Na hanggat hindi nagaganap, may revelation pa po. Kayo ba excited na doon? Na tayo ay, hindi tayo kasama sa tribulation, pero salamat, tayo ay magdidiwang sa langit. We spend that 1,000 years and that eternity na kasama ang Panginoon. Wala nang kasalanan, wala nang kamatayan, wala nang tukso, wala nang pagkakamali, and we live with the Lord. And salamat, dahil sinabi niya yon, even back then, sabi ng mga books, malapit nang bumalik ang Panginoon, even this time, napakalapit namang bumalik ng Panginoon at tunay po yung niyang gagawin. And for our applications, with this truth na ating pong napakinggan, ano ang dapat nating i-apply sa ating buhay? Number 1, we trust it. Pinagkakatiwalaan mo eh. At dapat mong pagkatiwalaan ang Bible. Bakit? Nakita mong ito'y credible, nakita mong ito'y united, ito'y inspired, ito ay iningatan niya, you trust it. Dapat mo itong pagkatiwalaan. Kung ikaw ngayon nagtitiwala sa tao, dapat mas lalo kang magtiwala sa Panginoon. Number 2, we treasure it. Ingatan natin, basahin natin, i-meditate natin, i-memorize natin. Yan ay pagpapakita na we treasure the Bible. Kung tayo merong isang mga pinag-iipunan, magkaroon din tayo ng mga study Bible, ng ilang mga bagay, and isa sa pagpapakita tayo ng you treasure it, ipinamumuhay po natin. Hindi madali, pero sabi nga ng ating napapakinggan, hindi mo lang ito pinagkakatiwalaan, hindi mo lang ito tinetreasure, but also you tell it. Meron ka pang kapamilyang hindi pa ligtas, you tell it. May katrabaho ka pang hindi ligtas, you tell it. May kaklase ka pang hindi ligtas, you tell it. At bakit? Kasi ito'y preserved word of God. At ang sabi ng Bible, sa kanyang salita, mumatutunan ang kaparaan ng kaligtasan. And salamat sa kanyang biyaya na habang ikaw ay pinapangalan mo ito sa iba, natutulungan ka na, nakakatulong ka pa sa iyong pinapangaralan. At sana may humarap uli sa pulpit ako magsabing, ginamit po ang taong yon. Nung sinare niya sa akin ang salita ng Panginoon upang kayo maligtas. At yun po ay, ang sabi ng Panginoon, sasamahan ka niya. Dahil mahal niya kanyang salita, yan tayo din. Dapat mahalin din natin ang kanyang salita. You trust it, you treasure it, and you tell it. That is the preserved word of God. Sana po meron tayo po natutunan ngayon pong gabi. Tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat.